Information Office, kung saan from time to time kami po ay nagla-live upang kayo'y makausap at ipabatid, ihatid ang mga maaring gawin ng pamahalaan sa mga naganap o nagaganap at magaganap sa buhay natin araw-araw. Lalo na po sa panahon ngayon na ang buong mundo, ang Pilipinas bilang bansa at ang siyudad ng Maynila ay kumakaharap sa krisis na nangyayari sa atin. Sana sa ngayon habang kayo'y nanonood, kayo'y may napag-aharimunan, nananghalian, may pananghalian. Mahirap ang buhay ngayon. Mga kababayan, ay for the past 48 hours, ang inyo pong pamahalaang lungsod, 10 ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa inyo ay trying to come up or nag-iisip ng mga bagay na paano pa makadadagdag ang lokal na pamahalaan na maibsan ang hirap na kinakaharap ng ating nasasakupan dito sa lungsod ng Maynila. At nais ko po kayong i-update sa mangyayari. Ito naman yung magaganap sapagkat may bago po kaming karagdagang plano bukod sa nagawa na nating release of 1.7 billion pesos noong nakaraang linggo sa humigit kumulang 300,000 plus na mamamayang direktang nakinabang at almost 200,000 na indirect na nakinabang na tagalungsod ng Maynila. Mga kababayan, patuloy na umaalagwa ang presyo ng gasolina o krudo at patuloy na nararamdaman to ng lahat ng sektor. Lalong-lalo na yung hirap na nararamdaman ng manggagawa. Sapagkat nalulugod naman po tayo, bagay na aking ipinagpapasalamat on behalf of the people of Manila sa ating Pangulo ng Bansa, si President Bongbong Marcos at Executive Secretary Ralph Recto sa programang ayuda para sa mga driver. Ngunit alam naman natin itong ginagawa naming lahat, kasama po kami at ang national government, ay mga bagay na panandalian or what we call pantawid. Mairaos lang ba? Kumbaga tayong mga magulang bilang tatay, bilang nanay, at ang paraan gagawin natin. Mairaos ang ating pamilya. Ngayon po, ang inyong pamahalang lungsod ay may ilulunsad na malawakang programa sa maliit naming kaparaanan. Ako po'y nakahanap na ng konting extra cash kung saan magagamit natin sa na ilulunsad. Kanina po, kung kayo po'y nakatutok sa aking Facebook, kinausap ko po ang mga presidente ng tsuper sa lungsod ng Maynila na residente. Ibig sabihin, yung mga tsuper na naninirahan, bumabiyahe sa loob at labas ng Maynila. Kasi alam niyo naman po yan, biyahe minsan lumalabas sa kanilang LGU kasi nagtatawiran. Akin pong pinakiusapan ang mga presidente at sa kasalukuyan in a matter of few hours sila ay makikipag-usap sa kanilang mga miyembro at operator ng kanilang kani-kaniyang jeep na pinapasada para sa riding public. Sila po ay aking pinakiusapan na kung po pwede ay hiramin ko ang kanilang jeep at oras upang maibigay pansamantala na libreng pamasahe sa buong
Maynila. Ulitin ko po, no? Ito po mangyayari sa darating na mga araw na unti-unti ko pong ipaliliwanag. Bear with me. Dadandahanin ko po, hihimay-himayin ko po, para po wala na itong kalituhan kanino man. Bagamat tumama na po ang mga driver, no, across, at kasalukuyan po dito sa Cartilla ay may nagaganap pa rin payout na ipinagkaloob ni President Bongbong Marcos. Natapos na ang tricycle, ang jeep, DNBS, ngayon MC, taxi, rider, and so on and so forth. Ano yung nangyayari sa buong Metro Manila? At yan po habang nangyayari, napagtanto-tanto ko na hindi naman to pakikinabangan, hindi na pakinabangan ng mga operator at mananakay. Tama naman, kasi nga limitado po yung ating kakayanan bilang bansa. Pagkabat magkaganoon, ang inyo pong pamahalang lungsod, as I have said a few minutes ago, for 48 hours, we're trying to come up with an idea. And this is the idea. Napapayag po natin, maraming salamat sa lahat ng presidente ng tsuper na tagalungsod ng Maynila. Nahiramin ko po ang oras ng driver at sasakyan ng operator para ibigay ang serbisyong libreng pamasahe. At ang inyong pamahalang lungsod ay magbabayad sa bawat sasakyan at driver o tsuper. Opo. Inisip po namin ito na bayaran sila ng 3,000. Yung iba naman po ay 6,000 for purposes of transparency kasi meron po tayong mga EB or boundary. Yung sa jeep, meron tayong mga EB bus na taga Maynila, nag-modernize at paswelduhin ang kanilang mga driver. Kaya variables po yun. For the past so many days, ang nagiging neto ng ating mga driver ng jeep, halos lumalanding na lamang po sa 200 at pinakamalaki na po ay 500 piso. At madalas sa hindi, ayon na rin sa pulong namin kanina, hindi na sila nakapag-boundary. Pero, siyempre, sabi ko nga, kailangan magbayanihan, mag-unawaan. Ako, kung napanood niyo po yung interview ko sa Bilyonaryo noong isang araw, hindi naman natin pwede basta-basta taasan ang presyo ng pamasahe dahil kawawa naman ang manggagawa at mamamayan. Pero, either way, yung pagbabalanse ng gobyerno para tayong tumatawid sa alambre. Pagka ganun pa man, ito ang pamamaraan ng Maynila. Uupahan natin, hihiramin ko, yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Araw-araw, may kita ang operator, may kita ang driver, tiyak na kita, kasiguruhan. May kita ang gasolinahan, mga nagnenegosyo sa Maynila. At higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay. Kapag ang jeep na sasakyan nila ay kasapi ng programa ng lungsod ng Maynila. So, sa 3,000 piso, lahat tinamaan. Manggagawa o mananakay, negosyante, gasolinahan, driver, mas malaki pa ang take home niya nang hindi siya stressful ang araw-araw niya. Ang operator, matutulog ng mahimbing sapagkat siguradong mababayaran siya ng driver. So ulitin ko po, no? Hiniram ko po 1,442
active jeep sa lungsod ng Maynila. 1,440. Ngayon, unang tanong, maaari ninyong tatanungin. Ako na po ang sasagot. Ako ang magtatanong. Hulaan ko yung tanong nyo. Ako na rin ang sasagot. Yorme, kailan mangyayari po ito? Ito po ay magsisimula sa Lunes at sa Martes. Okay, ulitin ko po, no? At antabayanan ninyo yung ilalabas ng page ko at page ng MPIO para sa proper guidance. For the meantime, ito po. Lunes, simula sa buong Maynila. At sasabihin ko sa inyo ang mga biyahe. Lunes, Martes, Miyerkules, wala pong libreng pamasahe. Huwebes, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuo. Kalunisan, susunod na linggo, Lunes, Martes, at Miyerkules. So, ibig po sabihin, makatitikim ng libreng pamasahe ang humigit kumulang 100,000 mananakay na tagalungsod ng Maynila at ang ibang dumadako dito. Easily, kung an average of 100 passenger daily ang isang jeep at 1,000, that's 100,000. So, isang linggo, kahit papano'y konting ginhawa sa mga manggagawa, mag-aaral, magulang. Sa mga driver, may kapanatagan. May katiyakan, nakita. May panggasolina. At sa mga operator, na mabawi naman nila ang kanila. So, 4 ang tinamaan sa 3 buli. Garantiyang ibibigay ng pamahalang lungsod. Pagtiklop ng araw, bayad ang driver. So I hope very clear. Yorme, saan po yung mga libreng pamasahe na ipinagkakaloob ng pamahalang lungsod ng Maynila? Ito po, at ilalabas din po namin to. But for the meantime, ito po ang lahat ng linya sa buong Maynila. Yan po lahat ng linya na tagalungsod ng Maynila. Ito po mga biyahe. Don Bosco, Wanluna, Divisoria. Tandan Street, Velasquez. Divisoria, Velasquez. Dasma, Divisoria, Velasquez. Bangkosay, Divisoria. Blumentritt, Antipolo, Balut. Tayuman, Lardizabal. P. Guevara, Tayuman, Pritil. Castambide, Divisoria, Moraita. Lealtad, Quiapo. Plaza Noli, Matimias, Quiapo. Barbosa. Balik-Balik, Quiapo. Blumentritt, Quiapo. Espanya, Blumentritt. Balik-Balik, Quiapo. Pandacan, Escoda. Singalong, Leon Ginto, P. Ocampo. Agoncillo, Guadalupe, Guadalupe, Leon Ginto. Plaza del Carmen, SM Manila. Pandacan, Leon Ginto, Pandacan, Santa Cruz. Paco, Rotonda. Paco, Bacood, Stop and Shop, Quiapo. Santa Ana, Paura, Guadalupe, Pedro Hill, San Andres, Paura. Ayan po, pag nakita nyo po yan, halos buong Maynila po ang biniyahe. Yung paikot-ikot sa loob ng Maynila at paminsan-minsan lumalabas ng Maynila sa kapitbayan natin at pabalik muli ng Maynila. Total of 22 organization ng jeep ang nakibahagi. Po yung mga bagay na yun. Pangatlong tanong, Yorme, paano namin malalaman